Mm. Sarap sa ears. What? My goodness. Look at that. Damn. Oh, di ba? Angas, di ba? So, ayun guys, papakilala ko sa inyo ang aking bagong gitara. Ito po ay ang RJ Gigline Broadcaster. Ayan. So, bakit black? Mahilig talaga ako sa black. Yun. Hindi ko na siya i-review dahil siguro yung mga alam ko lang, mga kabisado ko lang, yun lang ang sasabihin ko. Pero kapag gusto nyo makuha yung mga full specs nito, yung features niya, punta lang kayo sa channel ni Pax. Ayan, dahil siya naman talaga ang tunay na dahilan ba't ako napabili ng RJ Gigline. Si Pax lang talaga. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng reason bakit ko binili to, no. Ayan. Una sa lahat, affordable. Sa specs niya, affordable. Isipin nyo, bibili kayo ng mga branded na nagko-cost ng 34,000, 32,000 or 30,000 pataas. Tapos yung specs niya, tinalo pa nito. So, dun pa lang mapapaisip ka na worth it ba? Dahil lang ba sa isang pangalan kung bakit yun ba dahilan kung bakit di ko bibilin to? So, dun pa rin ako sa mas mahal, or pangalan lang pinagkaiba pero mas worth it bilhin tong affordable na gitara na to dahil yung specs niya ay nilagpasan yung mamahalin na gitara. Okay? So, isa na rin yon sa mga dahilan kung bakit ito ang binili ko imbis na mag-Squier ako or mag-Fender or mag Jackson. Maraming ibang maraming brand ng gitara So, ako naman, syempre, to be honest, I can't afford. Hindi ko sila kayang bilhin, lalo na sa ganung presyo. Marami na akong pwedeng gawin dun sa presyong yun, sa 30,000. Example, bili lang ako ng second hand, tapos bili ako ng mga pickups, puro Di Marzio, kasya na yun. Papalitan ko ng stainless frets, steel frets, kasya na yun, yung 30,000 na yun, sobra-sobra pa, 'di ba? Pero syempre, gusto mo brand new, 'di ba? Kaya eto, bumili ako ng brand new na hindi ko na siguro isa lang ang i-upgrade ko rito which is the pickups. Yun lang ang i-upgrade ko rito. Itong dalawang to. Yan lang ang babaguhin ko diyan. Pero overall wala na. Kontento na ako sa looks. Tignan niyo naman yung looks niya, 'di ba? At ang nakakatawa dito, wala kayong makikitang silver na nasa katawan ng gitara. I mean, lahat puro gold-plated. Kaya ang sarap sa mata, ang ganda. Lalo pag tinamaan ng ilaw, kumikinang-kinang talaga siya. Hanggang dito sa neck, ayan tama. At ito ang vintage tuner. Ayan. Okay, so ito yung binili ko, which is may mas mura pa rin dito sa variant na to. Okay, itong binili ko, special edition to.
Siyempre, paano ba? Mas okay yung specs ng special edition kaysa dun sa pinaka lower variant niya. Ano ba yung number 1 na nagustuhan ko rito? Or bakit, anong naging reason ko kung bakit ako bumili nito? Unang-una, gumalaw yung gitara ko, wala man gumagalaw, mga may multo ah. Unang-una, kaya ako binili to dahil kay Pax. Ngayon, hindi ko na ma-review yung full specs nito. Kung gusto nyong malaman ang kanyang full specs, punta lang kayo kay Pax sa channel ni Pax, PAX, ayan. So, ayun, number 1 si Pax, kaya ako binili to dahil nainganyo talaga ako at nung nalaman ko talagang must buy. And then pangalawa, yun, yung specs talaga niya. Matindi yung specs niya. Yun nga, hindi mo na kailangan mag-upgrade. Pangatlo, affordable, syempre. Pangapat, pogi. Kahit na mukha siyang pang tito, pogi siya. At number 5, syempre, switch na ako sa 22 frets or alam mo yun, pang mababaw na or malumanay na tugtugan. Actually, pwede naman to pang metal, pwede pang pang rock talaga, 'di ba? Bagay sa jazz. Kahit saan bagay to eh. Okay? Depende na lang talaga sa iyo. So, ako kasi, kung napapansin nyo, super strat ang gamit ko, Ibanez RG. Hindi naman ako masyadong technical. Hindi ako masyadong magaling sa kalkalan. So, siguro, sa mga gagawin kong kanta, gusto ko lang na maglaylo at syempre, ibabagay ko sa gitara. 'Di ba? Kaya, ayun. Ano pa ba? Ayun lang. Mura, maganda. 'Di ba? 21 frets siya. Ano pa ba? So, para lang karagdagan na kaalaman, yung body nito, yung kahoy nito, yun din ang ginagamit sa mga mamahaling gitara. Tapos, ang frets nito ay stainless steel frets, which is matagal lumubog o mapudpud. 15,000. Diba? So, meron akong, ito yung RG ko, papakita ko lang. Ayan. Nickel fret lang po yan. I-upgrade pa, which is magko-cost pa ng 4 to 5,000 yan or 3,500, mga ganun gastos. Eto 15,000 or 16 yata to, 15, mga ganun ang pagkakabili ko. Hindi mo na kailangan i-upgrade, 2 pickups na lang ang papalitan mo. So, yung tunog ng pickups ito, panalo rin. Pero syempre, meron tayong may mga kanya-kanya tayong taste. So, kailangan talagang palitan. Para sa akin, kailangan ko talaga palitan yung pickups niya. Ito. Pero sa tunog, 'di ba? 15,000. All goods na all goods. O, ito yung likuran niya. Ito, may logo ng RJ. Tapos gold. Ayan. At itong gitara na to, nakikita nyo may number yan. Ayan o. May number yan. So, nakasulat dito is 21/240. So, ako, nasa akin yung, nasa akin yung 21, pang 21 na gitara. Nasa akin, sa ginawa nilang out of 240. Ayan. So, di ba? Oh. At ito pa. Signed in Manila, Philippines. Diba? Nakaka-proud. Sipin mo yun? Oh. Kaya, labs na labs ko to eh. Kasi, kalahi ko eh. Diba? So, yun. Yun lang naman. Basta, kung gusto nyo mapanood, gusto nyo malaman yung mga specs ng RJ Gigline, Broadcaster, Skycaster, ano pa ba? Meron pang isa eh. Yung parang parang PRS eh. So, punta lang kayo kay Pax, mapapanood nyo ron lahat-lahat. So, yun lang guys. Wonder Mix. Ciao.